So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tuloy ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Asola Campo. And today is December 21, 2025 and our topic is all about paano magkaroon ng kapayapaan. So, our concept is all about Jesus, the Wonderful Counselor. So, si Jesus bilang Wonderful Counselor ay nagpapakita po ng perpektong karunungan ng Diyos sa paggabay sa kanyang mga tao. So, siya ang nagbibigay ng malinaw na direksyon sa gitna ng kalituhan, problema at mahihirap na desisyon sa buhay. So, ang kanyang payo ay hindi lang base sa talino, kundi sa kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Kaya nagdadala ito ng kapayapaan sa puso ng mga nagtitiwala sa kanya. So, our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, ASND version, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol, ibinigay sa atin ng isang anak, ang pamumuno ay nasa kanyang balikat. Siya ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, Jesus is a wonderful counselor. So, si Jesus ang pinakamahusay na tagapayo dahil alam niya ang lahat tungkol sa atin at sa hinaharap. So, hindi siya nagkakamali sa kanyang payo at laging para sa ikabubuti natin. So, kapag lumapit tayo sa kanya, is binibigyan niya tayo ng kapayapaan at malinaw na direksyon. Second is Jesus directs the future of the nation. So, si Jesus ay may kapangyarihang hindi lang sa personal na buhay natin, kundi pati sa buong mundo. So, siya may control sa kasaysayan at sa mangyayari sa hinaharap. So, dahil dito, is hindi tayo kailangan matakot kahit magulo ang mundo. And last is Jesus settles disputes for many people. So, si Jesus ang nagbibigay ng hustisya at kapayapaan sa gitna ng alitan. So, tinuturuan niya tayo na piliin ang kapatawaran kaysa sa galit. Kapag sinunod natin siya, is nagigindaan tayo ng kapayapaan sa iba. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is pursue God's wisdom and will for your life. So, wag tayong umasa lang sa sarili nating isip at desisyon. Dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos sa panalangin at sa kanyang salita. So, kapag sinunod natin siya, ang kanyang gabay ay mas nagiging payapa ang puso natin. Second is pray for God's peace to confirm His will. So, kapag ang desisyon ay galing sa Diyos, is may kasamang kapayapaan kahit mahirap. So, ipanalangin natin na bigyan tayo niya ng panatag na puso bilang confirmation. So, ang kapayapaan ng Diyos ay gabay sa tamang desisyon. And last is protect relationship through peacemaking. So, syempre, piliin natin lagi yung pag-unawa kaysa sa pakikipagtalo. Dapat natin gamitin ang mga salita ni Jesus sa pakikitungo sa iba. So, sa ganitong paraan is napapanatili ang maayos na relasyon at kapayapaan. So, ngayon dadako na ako sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why does following Jesus, our wonderful counselor, give you peace of mind. So, for me, ang pagsunod kay Jesus Christ bilang wonderful counselor ay nagbibigay po ng kapayapaan dahil alam nating hindi tayo nag-iisa sa mga desisyon at problema natin sa buhay. So, kapag siya ang sinunod natin, may tiwala tayo na ang kanyang gabay ay tama para sa ikabubuti natin. So, natutunan ko po sa devotion na ito na ang tunay na kapayapaan ay hindi laging galing sa kontrol ng sitwasyon, kundi sa pagtitiwala kay Jesus araw-araw. So, syempre, araw-araw natin piliin na lumapit sa Kanya sa panalangin at sundin ang Kanyang payo upang mamuhay ng may payapang puso. So, let's pray po, Lord God, ikaw ang aming wonderful counselor. Lord God, turuan mo kaming makinig sa iyong tinig at magtiwala sa iyong gabay. Lord God, punuin mo ang aming puso ng iyong kapayapaan sa bawat desisyon. In Jesus' name we pray. Amen.